Walang nadaramang saya at kasabikan si Maynard hanggang makapasok sa paaralan. "Bakit pa kasi ako ipatatawag ni Ma'am?" maktol niya. "At kung kailan pa naman birthday ko?" Tanggap na niyang hindi siya makapagtatapos sa ika-6 na baitang, mula nang tumuntong siya sa ika-3 baitang hanggang noong natapos niya ang ika-5 baitang. Hindi siya pinaaakyat ng entablado para kunin ang medalya ng Academic Excellence with High Honors. Hindi rin nakalagay sa programa ng araw ng pagkilala ang kaniyang pangalan. Baka masampahan ng kaso ng dati niyang school ang kasalukuyan niyang paaralan. Mahirap na. Buti nga raw at tinanggap ako at di pinatigil sa pagpasok. Hindi pa rin nababayaran ng kanyang magulang ang 20,000 pisong pagkakautang nila sa dating pribadong eskwelahan. Kaya hanggang ngayon, hindi pa nito inire-release ang kanyang Form 137, ang kanyang official transcripts of record. Talaga namang maglilimang taon ng hirap na hirap ang pamilya nila sa pera. Malabo talaga siyang makagraduate. Bakit pa kasi? Patuloy ang kanyang maktol hanggang sa nasa pintuan na siya ng kanilang homeroom. Pagpasok niya, halos magkasabay ang pag-akbay sa kaniya ng kanyang tagapayo at ang masayang pagkanta ng "Happy Birthday, Maynard! Happy Birthday, Maynard!" "Hindi naman ako happy. At paano kaya ako magiging happy?" nasabi niya sa sarili. Nanatili siyang walang kibo. Sinundan ng pag-awit na masigabong, "Sabay-sabay tayong gagraduate bukas, Maynard!" Kasabay nito ang pagladlad nila ng tarpapel na may halos ganoon ding mensahe. "Tapos na ang problema mo," ipiniliwanag ni Ma'am na gumawa ng paraan ng aking mga kamag-aral, ang SSG, ang PTA, ang prinsipal at maraming guro para makalikom ng perang kailangan. Pati ang mga organisasyon sa barangay, gayon din ang kapitan at mga kagawad ay malaki ang naitulong. Hindi pa rin siya umiimik. Nanlalambot siya na parang nahihilaman, lalo na nang yakapin ng mga kaklase. Ewan niya, bakit may sipon siyang napapahid. Sa halo-halong emosyong nadarama ni Maynard, nagsimulang lumutang ang galak.